itinaas sa Alert Level 1 ng PHIVOLCS kasunod ng pagputok nito kanina madaling araw. Unang automated local absentee voting nagsimula na. National Task Force for the West Philippine Sea nanindigan na sa Pilipinas ang inangking Sadike ng China. Vice President Sara Duterte tiniyak na hindi magpapadaig sa mga hakbang para paalisin siya sa pwesto. Troll Farm Company na binayaran umano ng Chinese Embassy para manghimasok sa darating na halalan, posibleng ipatawag sa Senado. At AFP Lady Gunner, PNP Patrollers at Comelec Suprajets tinapos ang match sa straight set win sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 28, 2025, World Day for Safety and Health at Work. Ako po ngayon ay sakay ng radio mobile booth na naririto ngayon sa tanggapan ng Occupational Safety and Health Standards. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Ito ay matapos na magkaroon ng phreatic eruption kaninang madaling araw. Para sa update, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, may mga hakbang na ba na ginagawa ang pamahalaan dyan sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan kanina? Yes, Ella, magandang tanghali. Ngayon nga ay tuloy-tuloy na ang ginagawang damage assessment ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Sorsogon dito sa mga apektadong lugar ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Namimigay na din kanina, Ella, nag-start na din ang pamimigay ng mga face mask at iba pang gamit para protektahan ang ating mga residente doon sa malalapit na lugar. At ngayon ay may mga clearing operations na din kasama ang BFP para alisin yung mga abo na nagkalat doon sa National Highway para maprotektahan ang ating mga kababayang biyahero sa malapit sa bulkan. Ella, itinaas na nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang babala sa Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Mula sa alert level alert warning 0 o ang normal status, ngayon ay inilagay na ito sa alert level 1 o unrest status. Ibig sabihin ito, nakakakitaan ng PHIVOLCS ng bahagyang aktibidad ng bulkan. Kaninang bandang alas 4:36 ng madaling araw ay nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulusan Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 24 na minuto ang eruption base sa seismic at infrasound record ng ahensya. Ang pagputok ay nagresulta ng pagbuga ng nasa 4,500 meters ng abo mula sa ibabaw ng crater. Umabot ang ashfall sa ilang lugar sa Huban, Sorsogon, gaya sa barangay ng Cogon at Bulos, sa Irusin at barangay Puting Sapa, Guruyan, Buraburan at Tula-Tula Sur. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations ang pamahalaang panlalawigan ng probinsya ng Sorsogon, katuwang ang Bureau of Fire Protection,
Philippine National Police at Sorsogon Provincial Risk Reduction and Management Council para maalis ang mga abo sa kalsada at sa mga bahay sa mga apektadong lugar. Binomba ng tubig ang makapal na abo sa National Highway ng Huban at Irusin upang maging ligtas sa mga biyahero. Samantala, nagpaalala naman ang PHIVOLCS at ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng Sorsogon na maging maingat sa mga ganitong pag-aalboroto ng bulkang Bulusan. Sa Alert Level 1, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius danger zone at monitoring sa 2 kilometers pang extended danger zone sa paanan ng bulkang Bulusan. Pinapayuhan din ng PHIVOLCS ang mga residente na naapektuhan ng ashfall na magsuot ng protective mask o kaya ng basang tela upang maiwasan ang delikadong pagkakalanghap ng abo nito. Hindi rin pinapayagan ang pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa bulkan. Bago ang pagkakaroon ng phreatic eruption ng Bulusan, nakapagtala ito ng 53 volcanic earthquakes sa loob ng 24 na oras bago ang pagsabog nito. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang close monitoring ng DOST PHIVOLCS sa pag-aalboroto ng bulkang Bulusan. At Ella, isa din sa ngayon ay apektado itong water supply ng bayan ng Bulusan dahil Ella, pinaghihinalaan na na-expose ito doon sa sulfur na bunga ng pagputok ng bulkang Bulusan. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. 4 na mga aktibong bulkan na sa buong bansa ang nakataas ang alert level matapos pumutok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang umaga. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, bukod sa Bulusan na itinaas sa Alert Level 1, nasa Alert Level 1 din ang Taal Volcano sa Batangas mula pa noong June 11, 2022. Gayun din ang Mayon Volcano sa Albay mula ng March 5, 2024. Habang ang pinakamataas na alerto ngayon ay nakataas sa Mount Canlaon sa Negros Island na nasa Alert Level 3 mula nang pumutok ito noong December 9. Ang Mount Pinatubo naman nananatili pa ring Alert Level 0 mula noong August 12, 2021 at wala pang nakikitang indikasyon ng malakas na pagsabog. 24/7 ang ginagawang monitoring at assessment ng PHIVOLCS sa mga aktibong bulkan sa bansa. Hindi magpapatinag. Ito ang binigyan diin ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga ginagawang hakbang laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, handa niyang tapatan ang anumang issue na ibabato pa sa kanya sa hinaharap. Narito ang report ni Jed Naresina. Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon kasabay ang pagbatikos sa patuloy na mga atake laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila wala ng malinaw na plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa dahil nakatuon na lang ito sa pag-atake sa kanya sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nilang burahin si Inday Sara. Muling binalikan ni VP Duterte ang mga issue kaugnay ng investigasyon laban sa kanya na bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Pahilig kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara, nandiyan pa rin si Inday Sara. Kaya
handa naman sa nalalapit na 2025 midterm elections. Mariing ikinampanya ni VP Duterte ang pagboto ng diretso o block voting sa 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama. Nagpaalala rin ito sa publiko na maging matalino sa pagboto para sa pagbabago. Ayon sa pangalawang Pangulo, naniniwala siya na dahil hindi siya basta maalis ng administrasyon sa posisyon, pinuntirya na lang nito ang kanyang mga mahal sa buhay, gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang papalapit ang eleksyon, asahan pa na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Iantay kayo. Marami pa yang darating. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng re-electionist na si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang mga puna laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa isang campaign rally sa Maynila noong nakalipas na linggo, kinutya ni VP Duterte si Congressman Valeriano. Pero sagot ng mambabatas, kahit araw-arawin ni na VP Sara ang panlalait sa kanya, hindi nito mabubura ang serbisyong naihatid nito sa ikalawang distrito ng Maynila. Nagugat sa privilege speech ng kongresista ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y questionabling paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Nagbunga ng impeachment case laban kay VP Duterte ang ginawang pagdinig ng komite at inaasang sa Hulyo uumpisahan ng Senado ang paglilitis laban sa kanya. Dapat itakwil ang pro-China script ng mga kandidato sa darating na 2025 midterm elections ayon sa isang House leader. Sa gitna ito ng ulat na may pagtatangka umano ng panghihimasok ang mga dayuhan sa paparating na halalan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagbabala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa tumitinding banta ng foreign interference o posibleng panghihimasok ng dayuhan sa 2025 midterm elections. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon ng information operations ang Chinese state-sponsored entity sa Pilipinas upang panghimasukan umano ang paparating na eleksyon. Bagay na itinanggi naman ng China. Kiit ni Congressman Ortega, may mga kandidatong tumatakbo ngayon na may basbas umano ng banyagang interes. Dapat i-reject ang Team China sa paparating na eleksyon at isulong ang interes ng Pilipinas. Dagdag pa nito, may script umano na galing sa Beijing at may mga nagsusulong pa nito, kaya dapat anyang itakwil ito ng publiko. Samantala, ayon naman sa European Union Ambassador to the Philippines, hindi lang Pilipinas ang tinatangkang panghimasukan ng dayuhan ang pambansang eleksyon. Maraming bansa ang nakararanas nito, maging ang mga nasyon sa European Union o EU. Kaya maaaring paigtingin pa ang ugnayan ng EU at Pilipinas upang labanan ng foreign interference sa eleksyon. I think that we can work even more together between the EU and the Philippines to enhance our cooperation when it is about contrasting the potential foreign information manipulation, or when it is about cyber security attacks, or whatever it can be related not only to electoral processes, but also related more in general to our more general security dimension. Inaasahan namang titibay pa ang relasyon ng EU at Pilipinas sa paglulunsad ng European Union Election Observation Mission sa bansa para sa 2025 midterm elections. Bahagi ng imomonitor ng misyon ang foreign interference, disinformation, vote buying, election-related violence at iba pa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng ipatawag sa Senado ang kumpanyang binayaran umano ng Chinese Embassy para sa operasyon ng troll farm sa bansa. Naniniwala rin si Senador Francis Tolentino na maaaring nasa lahat ng sektor sa Pilipinas ang sleeper cell o mga espiya ng China. Alamin natin ang yan sa report ni Asher Gadapan Jr. Dapat magkaroon ng regular na assessment, pagsusuri at evaluation sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos nitong isiwalat ang ilang espionage activity ng China sa Pilipinas. Paliwanag ng mababatas, dapat magsagawa ng background checking upang matiyak na hindi na makapag-recruit lalo na ng government personnel ang lumalawak na espionage system ng People's Republic of China. Sa ngayon po siguro sa lahat ng sektor ay may nakabaon. May nakabaon na ang tawag nga nila, sleeper cell. May nakabaon, naghihintay lang. Kasi ang China, pag nagpadala dito ng tao, obligasyon nila na sumunod sa Communist Party of China. Kung anong iutos sa'yo, kung ikaw man ay businessman dito, pag inutusan ka na ganito, balik ka ulit doon sa original indoctrination mo na susunod ka sa pagubili ng Communist Party. Nanawagan naman ng ilang senador ng masusing investigasyon kaugnay ng sinasabing pakikialam ng China sa darating na midterm elections. Kasunod dito ng pagbubunyag ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ayon kay Senador Tolentino, chairman ng komite, posibleng masundan pa ang pagdinig at imbitahan ng Filipino-owned corporation na binayaran umano ng Chinese Embassy. Nag-ooperate umano ang naturang kumpanya para sa pagpapalaganap ng mga online troll na naninira sa Pilipinas. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, infinitos, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Posibleng isagawa ang susunod na Senate hearing kaugnay ng pag-espiya ng China ngayong linggo. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula na ang botohan para sa local absentee voting ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ilang mga taga-media at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito ang unang automated na local absentee voting sa bansa. Para sa update, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, saan sa ang mga lugar isinasagawa yung local absentee voting at kailan malalaman ang resulta niyan? Hawak na datos o kung saan sa mga lugar ito isinasagawa. Pero batay sa nakuha nating information, mayroon dyan sa Camp Crame at mayroon sa Camp Aguinaldo. Ibig sabihin sa mga lugar ito, Ella, na may mga government agency na nag-avail nitong local absentee voting. Inaasahan din natin, meron dyan sa Department of Education at gayon din sa Philippine Coast Guard. At ayon pa sa Commission on Elections o COMELEC, malalaman lamang ang resulta nitong local absentee voting sa gabi na ng May 12 o kasabay na ng ating national and local elections. Pwede nang bumoto simula ngayong araw ang lahat ng naaprobahan na makaboto sa local absentee voting o LAV. At tatagal ito, Ella, hanggang sa Wednesday, April 30. Sa ilalim ng batas, ito ay para sa ating mga kababayan na hindi maaaring iwan ang kanilang trabaho sa araw mismo ng halalan sa May 12. Dito sa Palacio del Gobernador, ang voting center ng mga empleyado ng Commission on Elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito yung unang pagkakataon na ginawa nilang automated ang local absentee voting. Sinishade yung balota, hindi na katulad ng mga nakaraang halalan na mano-manong sinusulat ng mga bumoboto ang pangalan ng mga kandidato. 72,236 ang nag-apply para sa local absentee voting, pero 57,689 lang dito ang naaprobahan
umahigit sa 14,000 ang na-disapprove ang aplikasyon. Paliwanag ng COMELEC, mayroon kasing deactivated matapos na hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Pagkatapos na bumoto, ay ilalagay sa envelope yung balota at ito ay siselyuhan. Hindi pa ito bibilangin at gagawin na lang ang mass feeding sa automated counting machine gabi ng May 12. Dahil automated na nga itong botohan sa local absentee voting, ayon sa COMELEC, inaasahan nilang maging mabilis ang resulta nito. Ito po'y sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong i-feed sa mga makina. Dito po gagawin sa main office ng COMELEC. Nangangahulugan na may yung mga ballot box galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, galing sa ating pong mga kampo, ay dadalhin lahat dito sa main office ng COMELEC upang dito po sabay-sabay na i-feed at bilangin. Pinakamarami sa mga inaasahang makaboto ay sa lab ay ang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nasa 29,030, Philippine National Police o PNP na nasa 23,448 at ang ibang mga ahensya ng gobyerno tulad po ng Philippine Coast Guard, Commission on Human Rights, Department of Education at iba pa ay nasa 4,206. May mga kasamahan din tayo sa media na nasa 1,005 ang inaasahang pwedeng bumoto. Sa mga kawani ng media dito sa National Capital Region ay sa tanggapan ng Regional Director ng COMELEC dyan sa San Juan City. Sila pwedeng bumoto, samantala sa mga probinsya naman ay sa tanggapan ng mga election officer. Ang ibang mga ahensya ng gobyerno ay sa kanilang mga opisina na sila pwedeng bumoto tulad ng AFP, PNP at iba pang mga government agency. Ella, ang isa sa sabi natin kakaiba dito sa local absentee voting ay hindi na lalagyan ng ink yung ating mga daliri. Di tulad noong kung boboto tayo doon talaga sa May 12 ay magkakaroon ng ink. Pero tinitiyak naman ng COMELEC safe yung boto, yung mga balota ng ating mga kababayan na boboto po dito sa local absentee voting. Kaya hinikayat ni Chairman George Erwin Garcia ang lahat ng mga kasama dito sa lab ay magtungo na sa iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno kung saan kayo pwedeng bumoto at sa mga kawani naman ng media dito sa National Capital Region kapag dito tayo naka-assign. Yan ang ating update mula dito sa COMELEC Main Office. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil ang pagboto sa unang araw ng local absentee voting ngayong umaga sa Campo Crame. Ayon kay General Marbil, magiging abala na sila sa pagbabantay ng seguridad sa araw ng halalan kaya't pinili niyang bumoto ng mas maaga. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live. Lea, ilan ang inasahang boboto dyan sa Camp Crame at lahat ba ng mga pulis sa buong bansa ay inaprubahan para sa local absentee voting? Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Nasa 1,471 ang inaasahan na boboto dito sa Campo Crame lamang. At doon sa 33,000 o 34,000, more or less 34,000 na mga pulis na nag-apply ay base sa bilang na inilabas naman ng COMELEC ay nasa 23,000 plus lamang o 23,448 lamang ang naaprubahan para lumahok dito sa local absentee voting. Bernard, alas 8 nga ng umaga nang simula ng absentee voting dito sa multipurpose center sa loob ng Campo Crame. 8:22 ng umaga naman bumoto si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at inabot lamang ng halos 5 minuto ang kabuoang pagboto ng Chief PNP. Pinurin Chief PNP ang maayos na sistema ng mga pulis sa isinasagawang absentee voting. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, inaasahan niyang nasa 1,471 ang mga pulis ang boboto sa 3 araw na absentee voting dito lamang sa loob ng Campo Crame. Base na nga sa datos ng COMELEC, nasa 23,000 plus ang naaprobahang PNP personnel sa buong bansa. Ang mga pulis na ito ay yung inaasahan naman na magbabantay para sa seguridad sa araw ng halalan. Maraming salamat, Lea Ilagan mula sa Camp Crame. Usap-usapan ngayon ang lumabas na larawan ng 5 Chinese national na nasa Sandy Cay at may hawak na watawat. Agad namang nag-deploy ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa area
kung saan naabutan nila ang ilang barko ng China. Para sa ibang detalye, may report si Benedict Samson live. Benedict, kailan nangyari ang insidente na pang-aangkin ng China at ano naman ang ginawang aksyon dito ng gobyerno ng Pilipinas? Sa state broadcaster makikita yung paglalabas nga ng larawan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard na may hawak ng watawat ng China na nagpunta doon sa Sandy Cay. Nangyari ang insidente sa Sandy Cay na kabilang sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Kaya bilang aksyon nitong April 27, isang interagency maritime operation ang isinagawa ng National Task Force on West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Kabilang sa pinuntahan ng 4 na composite team ang K1, K2 at K3. Dito nadatnan ng mga otoridad ang illegal na presensya ng isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 5102, may layong 1,000 yards east ng K2 at 7 pang Chinese Maritime Militia vessel malapit naman sa K2 at K3. Sa naturang operasyon nanindigan ang pamahalaan ng Pilipinas na atin ang nasabing lugar. Bilang katunayan ay nagpakuha rin ng litrato ang mga otoridad habang hawak nga at nakatirik ang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Bernard, kanina mariin nga kinukundina ng National Task Force on West Philippine Sea yung ginawang aksyon o umano'y pang-aangkin ng China sa naturang lugar. At nung pinuntahan nga ito ay wala naman silang nakita ng mga Chinese Coast Guard doon sa Sandy Cay. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Maynila. Kinondena ng ilang senador ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos kumalat sa social media ang larawan ng ilang Chinese nationals, hawak ang kanilang watawat sa naturang sandbank. Mula sa Senado, narito ang live report ni Asher Gadapan Jr. Asher, ano ang pahayag ng mga senador kaugnay sa pag-angkin ng China sa Sandy Cay? Illegal ang okupasyon ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay. Ito ang inihayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos nga na magpahayag ang China na bahagi ang naturang ang Sandy Cay ng kanilang teritoryo. Maring kinundina ni Senador Tolentino ang illegal na pag-agaw ng China Coast Guard sa Sandy Cay dahil malinaw na paglapastangan ito sa soberanya ng Pilipinas. Nasa loobaan niya ang naturang sandbar ng territorial na karagatan ng Pilipinas, kaya walang dudang bahagi ito ng bansa ayon sa international law. Dagdag pa ni Tolentino, hindi dapat palampasin ang pang-aabuso, kaya kailangang maghain ng pinakamalakas na diplomatikong protesta at palakasin ang depensa sa West Philippine Sea. Tinawag naman na photoshoot gimmick ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang larawang lumabas na nagpapakita ng watawat ng China na hawak ng 4 na Chinese Coast Guard sa Sandy Cay. Dapat anyang tigilan ng China ang paggawa ng drama at ang umano'y paglalagay ng kanilang watawat sa isla ay isang palabas mula sa Beijing, China. Binigyan diin ng senadora ang pagpapatotoo ng international law na bahagi ang Sandy Cay ng West Philippine Sea na 2 milyang nautikal o pandagat lang ang layo sa Pag-asa Island. Bukod dito, hinimok ni Ontiveros ang pamahalaan na gumawa ng kaukulang aksyon upang protektahan ang teritoryo ng bansa. Gayon din ang paghahain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs at pagpapatrolya sa bahagi ng karagatan
ng Philippine Coast Guard. Hindi lang anya labag sa international law ang hindi katanggap-tanggap na asal na ito ng China, kundi pinipigilan nito ang mga Pilipinong mangingisda na makalapit sa karagatan. Samantala, nais tiyakin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang katotohanan sa likod ng pag-aangkin ng China sa Sandy Cay dahil ito ay banta sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Kung walang katotohanan ang naturang pahayag, isa naman anyang pagtatangka ito na magkalat ng fake news. Ella, kanina ay sinabi rin ni Senator Ontiveros na kung nais nga ng China na maging global leader ay dapat ito ay respetuhin ang mga patakaran at ang international law. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patuloy ang isinasagawang balikatan exercise ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Kahapon ginamit sa kauna-unahang pagkakataon ng magkaalyadong bansa ang Integrated Air and Missile Defense sa balikatan exercise ngayong taon. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nasa Batanes na ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Narito ang report ni Benedict Samson. Sunod-sunod na putok ng missile ang pinakawala ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Isa itong short-range missile na kayang itarget ang anumang sasakyang panghimpapawid. Sa senaryo, tinatarget ito na pabagsakin ng unmanned aerial vehicle o drone. Bukod sa MADIS, ipinakita rin ng Avenger ng US Marines at Spider naman ng Philippine Air Force. The FA-50s, when we approach on our system, we convert on the icon from combat aircraft to cruise missile so that it will neutralize. After the FA-50s flew through, Mattis is conducting a point defense of Spider, so we're just continuing our training as part of that scenario. Nandito tayo ngayon sa San Antonio, Zambales kung saan nagsasagawa nga ng balikatan exercise ang Pilipinas at United States. At dito, sinusubukan itong MADIS na ayon nga sa AFP ay kauna-unahan na gagamitin dito sa balikatan exercise ngayong taon. The MADIS is a new system that we brought to the Philippines this year at the permission of the Armed Forces of the Philippines. And we will be operating it alongside our Philippine Air Force partners. Kaya naman ang Philippine Air Force, hindi isinasantabi ang pagkakaroon ng ganitong uri ng defense system. Yes, the Philippines right now is considering we call it the layered air defense, from BSHORAD, very short-range air defense to short-range air defense to long-range air defense. So MADIS belongs to short-range air defense. So it's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. Samantala, lula ng C-130, dumating na sa Batanes Island ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ang naturang missile system naman ay may kakayahang magpalubog ng barko na may layong nasa 100 nautical miles. Pero hindi naman magkakaroon ng live fire nito. With the advanced weapon system, like the NEMESIS is for a direct action. So basically, there will be no live fire as of the moment. All of these are undergoing, or the AFP is undergoing familiarization with a particular weapon system. The importance of the NEMESIS is it's part and parcel to our formation. So where you see a Marine Littoral Regiment, you will see NEMESIS, you will see MADIS, you will see air control radars, you'll see sensors, you'll see UAVs. That is the uniqueness of the weapon system, and it's part of our formation, and it's part of training with our brothers and sisters in the Armed Forces of the Philippines. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng Casualty Evacuation Exercise o CASEVAC o CASEVAC sa ikalimang araw ng nagpapatuloy
na multilateral maritime exercise ng Balikatan 40-2025. Bandang alas 10 ng umaga nang sinimula ng tropa ng Philippine Navy at Naval Aircraft ang naturang pagsasanay sa karagdagang sakop ng Candon Point sa La Union. Isang senaryo ang isinagawa kung saan may 2 pasyente mula sa barkong BRP Ramon Alcaraz PS-16 ang aksidenteng nahulog sa hagdan at hindi makalakad o non-ambulatory. Tinulungan ng medics ng Navy ang mga pasyente at isinakay sa isang aircraft na Augusta 109 and H434 papunta sa Naval Station sa Ernesto Ogbinar sa La Union. Ang casualty evacuation exercise ay isang paraan ng Philippine Navy para ipakita ang agarang aksyon na maaaring gawin sa sinumang naval soldiers na naaksidente sa barko. Namataan ng ilang barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay ang tropa ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea sa Pangasinan sa nagpapatuloy na Multilateral Maritime Exercise o MMA kahapon. Narito ang report ni Nestor Torres. Kahapon April 27 habang isinasagawa ang replenishment o sea approach o RASAP sa ika-4 na araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa Bulinaw, Pangasinan. 4 na barko ng China ang namataan ng mga sundalo ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. May layo ito na 7 nautical miles habang nakasunod sa mga barko ng US, Pilipinas at Japan. Habang isinasagawa ang photo exercise ngayong araw ng Linggo, bandang alas 8 ng umaga ay biglang namataan itong 4 na barko ng China kung saan ilan dito ay mga warship vessel ng China at may di kalayuang layo mula dito sa barko na kinatatayuan ko. Para makumpirma na Chinese vessels ang namataan, gumamit pa sila ng teleskopyo at doon nakita ang 3 barkong pandigma ng China. Pero nang inikutan at lumapit ang isang barko ng US sa ilang Chinese vessel, doon na tuluyang lumayo ang mga ito. Gayunman, sa inilabas na press release ng Philippine Navy, may 3 barko ng China silang namataan kamakalawa habang nagsasagawa ng Division Tactics o DTACS exercise ang US at Philippine Navy. Sa kabila ng Chinese vessel visibility, nananatiling payapa at kalmado pa rin sa pagsasanay ang magkalyadong bansa. Ngayong araw, April 28, inaasang matatapos ang Multilateral Maritime Exercise ng Balikatan 2025. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority na simula na ang pagdadala ng imbak na bigas sa Visayas Region para sa launching ng 20 pesos per kilo rice program doon. Kasunod ito ng pagpahig ng Commission on Elections na ituloy ang proyekto kahit sa kasagsagan ng pangangampanya. Ayon sa kalihim, tatagal pa ng ilang linggo bago mailipat ang daang-daang sako ng tig 50 kilos na bigas mula sa warehouse sa Mindoro patungo sa Visayas. Bukod sa inisyal na 862,000 sacks ay magdaragdag pa ng stocks ang NFA para suplayan ng mga lugar na limitado ang produksyon gaya ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Batay sa resulta ng isang survey ng Stratbase at Social Weather Stations o SWS para sa unang bahagi ng 2025, lumitaw na 55% o mahigit sa kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. 12% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay nasa borderline o hangganan ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 32% naman ang nagsabing hindi sila mahirap. Batay sa datos, pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na umabot sa 70%. Sinundan ng Visayas na may 67%, Metro Manila na may 45% at Balas Luzon na may 44%. Isinagawa ang Stratbase SWS National Survey noong April 11 hanggang 15 sa pamamagitan ng personal na panayam
sa 1,800 na rehistradong botante sa buong bansa. Plano ng Department of Transportation o DOTR na mag-deploy ng dagdag na K9 units sa MRT at LRT. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ito ang balak nilang ipalit sa mga aalising X-ray machines na nag-iinspeksyon sa mga bitbit na mga pasahero. Ang hakbang na ito ay para mapabilis ang pila ng mga pasahero sa MRT at LRT pero hindi naman nakokompromiso ang kanilang kaligtasan. Noong Sabado, April 26, personal na tinignan ni Secretary Dizon ang K9 facility ng Philippine Coast Guard sa Clark, Pampanga. Tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC Masbate na mahigpit na mababantayan ang mga election paraphernalia sa isla. Katuwang ng ahensya ang Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng seguridad sa pagdating ng eleksyon ballots sa isla ng Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kailan ang dating ng mga election ballots dyan sa isla? Yes, Bernard, ayon kay COMELEC Masbate Provincial Supervisor Attorney Alberto Cañares III, sa May 1 o sa araw ng Huwebes ang posibleng pagdating ng mga election ballots dito sa isla ng Masbate. Gusto nito kakatulungin ng COMELEC o Commission on Election of COMELEC Masbate ang mga security forces para sa seguridad ng mga election ballots. Nakapagpadala na ng communication letter ang pamunuan ng COMELEC Masbate sa Coast Guard para sa gagawing seguridad sa pagdating na election ballot sa probinsya. Bukod pa dyan ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na nasa lalawigan. Lahat ng shipments ng election paraphernalia natin, that's coordinated with the Coast Guard, PNP, AFP, PPA. So, kung po yan, nag-establish na po yung security. Bernard, samantala nasa Masbate na rin ang mga election paraphernalias gaya ng automated counting machines o ACM at actual receipt. May nakala na rin na 246 ACMs at actual receipts na itatalaga sa 883 clustered precincts sa 20 munisipalidad at isang syudad sa probinsya. Mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng mga kawani ng Masbate Police Provincial Office sa election hub na pinaglalagakan ng mga election paraphernalias. Natapos na ang lahat ng training ng COMELEC sa mga magsisilbing electoral boards at board of canvassers sa araw ng halalan. Yan ang update mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City. Makakaasa ng suporta mula sa pamahalaan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW. Ito ang pagtiyak ni President Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng isinagawang konsyerto sa Palasyo kagabi para sa mga manggagawang Filipino abroad. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Pagkilala sa kahalagahan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa bansa ang tema ng isinagawang konsyerto sa Palasyo kagabi na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, proud ito kung paano ipinapakita ng mga OFW ang magagandang katangian ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. Sa katunayan, sa bawat bansa ang aking napupuntahan, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy at tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. Dagdag pa ni PBBM ang disiplina, tapang at malasakit sa bayan ng mga ito ay patunay lamang na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa ibang lahi saan mang sulok ng mundo. Kaya naman isang bagay ang ipinangako ng Pangulo para sa mga migranteng manggagawa. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Kasabay nito ay nag-alay ng musika at nagbigay saya ang pamahalaan sa mga dumalong OFWs. Nagpasalamat din ang Pangulo sa hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon ng mga ito para mapabuti hindi lamang ang kalagayan ng kanilang pamilya,
kundi pati na rin ng buong bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng liderato ng Kamara sa Canadian authorities na tiyakin ang seguridad ng Filipino community sa Canada. Kasunod ito ng nangyaring trahedya sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada, gabi ng Sabado, April 26, kung saan ilang tawang nasawi at nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Umapila si House Speaker Martin Romualdez sa Canadian government na gawin ang lahat ng paraan upang mapanagot ang nasa likod ng krimen at paigtingin din ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang Filipino community. Dagdag pa nito na nanawagan na ito sa Philippine Consular Officers sa Canada ng agarang aksyon at tiyaking mabibigyan ng kaukulang suporta, proteksyon at hustisya ang mga naapektuhan ng malagim na insidente. Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga Pilipinong nasawi at nadamay sa pananagasa ng isang lalaki sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Siyam ang kumpirmadong nasawi habang maraming iba pa ang nasugatan. Ayon kay PBBM, labis ang kanyang pagdadalamhati sa pangyayari. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan na ang konsulada ng Pilipinas sa Canadian authorities para sa malalimang investigasyon sa pangyayari. Tiniyak din ito na suportado ng pamahalaan ng lahat ng pangangailangan ng mga biktima. Nagpaabot din ng mensahe ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga biktima ng pananagasa sa Lapu-Lapu Day Celebration sa Vancouver, Canada kahapon. Mariin niyang kinundina ang insidente at binigyang diin na walang justification sa pananagasa sa mga payapang nakiisa sa programa at dapat anyang managot ang mga responsable sa insidente sa ilalim ng batas ng Canada. Pinasalamatan naman niya ang Philippine Embassy sa Ottawa at Philippine Consulate General sa Vancouver dahil sa ginawa nilang koordinasyon sa Canadian authorities para sa assistance, comfort at patnubay sa mga Pilipino. Nagsampa na ng kasong murder ang mga otoridad laban sa suspect na sumagasa sa mga tao sa isang Filipino festival sa Vancouver, Canada. 11 individual na ang nasawi, kabilang ang isang 5 taong gulang. Alamin natin ang balita sa report ni Lerma Macaburas. Isang masayasanang pagsasama-sama ng Filipino community sa Canada ang nauwi sa trahedya. Ito ay nagpapararuhi ng sasakyan ang mga dumalo sa Lapu-Lapu Day na isang street festival ng mga Filipino sa Vancouver, Canada. 11 na ang naitalang nasawi mula 5 hanggang 65 taong gulang, habang hindi pa bababa sa 24 ang sugatan. Base sa pinakabagong press release ng Vancouver Police, nahuli na ang suspect na kinilalang si Kai G. Adam Law, 30 taong gulang na umaharap ngayon sa 8 counts ng second-degree murder charges. Posible pa umanong madagdagan ang mga kaso laban sa kanya ayon sa British Columbia Prosecution Service habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naaresto si Law matapos siyang palibutan ng mga bystanders bago pa man dumating ang mga pulis. Sa isang video, makikita si Law na nakasandal sa bakod habang binabantayan ng mga tao. Ayon sa mga investigador, walang terorismong motibo sa insidente, ngunit may history umano si Law ng mga seryosong issues sa mental health. Dahil sa trahedya, kanselado ang mga natitirang campaign events ni Prime Minister Mark Carney. Ipinarating niya ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong Filipino-Canadian community. Last night, families lost a sister, a brother, a mother, a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. And to them and to the many others who were injured, to the Filipino-Canadian community, and to everyone in the broader Lower Mainland, Vancouver, I would like to offer my deepest condolences
and my wishes for strength and compassion in this tragic time. Lerma Macaburas, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang bakbakan at pasiklaban ng bawat kupunan sa UNTV Volleyball League Season 3, kung saan nakuha ng COMELEC Superjets, PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner ang panalo sa isang malinis na sweep. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Win ang resulta ng matches kahapon sa Paco Arena, kung saan dinomina ng AFP Lady Gunner, PNP Lady Patrollers at COMELEC Suffragettes ang kanilang laban kahapon. Sa unang game, pinatunayan ng AFP Lady Gunner ang puso ng back-to-back champions, kaya hindi na nila hinayaang makaporma pa ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Dahil sa solid attacks and blockings, nakuha nila ang game sa score na 19-25, 22-25 at 16-25. Today's game po is really parang naging representation ng lahat ng paghihirap namin during practice. Sabi nga namin, every game laging give justice to practice. So ngayon po, na-apply po namin yung lahat ng tinuro ng coach, yung mga strategy, at nagkaroon po ng magandang rotation at saka distribution ng bola. I also believe na mas naging confident, lalo na yung mga bago sa team. So kaya mas naging maganda yung resulta ng game. Matapos mabigo kahapon, dagdag pagpupursigi pa sa training ang nais ng PhilHealth Team Captain na si Karen Texon. Meron pa po talagang ilalabas pa. Kailangan lang po namin hanapin yung puso na dapat po talagang kami ay maglaro na mabuti at ibigay naming best. Kaya yun po, talagang kailangan ng buong team ang dedication, determination, and motivation to win. Good serve, step-up job, and that'll score. Pagdating sa second game, isang dominating performance ang ipinamalas ng PNP Lady Patrollers na bumuwag sa momentum ng NHA Home Masters. Lumamang ang Lady Patrollers sa attacks, blockings at service aces na pinagbidahan ni Mila Flor Ronquillo na mayroong 13 points sa match mula sa 7 attacks at 6 na service aces. Ano po yung mga pagkukulang namin yung first round po, mas sisipagan po namin, lalong-lalo na ngayon sa second round po na importante po na mapanatili po yung rank namin po ngayon na number 2 po. Natapos sa scores na 25-13, 25-20 at 25-9 ang match ng PNP at NHA, kung saan balik pagpapalakas ang Home Masters para sa susunod nilang match schedule ayon kay Team Captain Madeleine Ray Martin. Sa ngayon medyo nasa mababang moral pa kasi kami sa ngayon. Nagkakaroon kasi ng konting problema sa mga galing sa trabaho, syempre. So siguro pagdating mga after ilang games pa, baka mabalik ulit namin yung mga laro namin within the last 2 games namin ng first round. Sa third game, pinatunayan ng COMELEC Suffragettes ang kanilang husay sa liga matapos talunin ang DFA Emissaries, securing their 10th victory sa season. Gumawa ang player of the game na si Sandra De Los Santos ng 23 points, kasama rito ang 16 attack points, 3 block points at 4 service aces. Natapos ang game sa score na 19-25, 17-25 at 19-25.
in-enjoy lang po namin yung game po namin sa loob ng court, tsaka tiwala kami sa receive at sa lalong-lalo na po sa coaches po. Yung kung ano po yung sabihin po nila sa amin, yun na po yung ginagawa namin para po ma-distribute po namin ng maayos yung panalo po. Sa kabila ng pagkabigo, naniniwala ang team captain ng DFA Emissaries na si Alexandra May Tangayan na may ibubuga pang galing ang kanilang team para sa susunod na games nila this season. Medyo disappointed kasi hindi naman talaga ganun yung laro namin. And alam ko actually na kaya naman ng team. Kaya lang yun nga, nagkaroon lang ng problem, miscommunications, saka nawala lang talaga sa momentum. Yung main problem. Volleyball fans, muli tayong magkita-kita live sa Paco Arena sa susunod na linggo, May 4, para sa exciting na laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Maghaharap sa Game 1 ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Kasunod ang NCMH Wellness Warriors laban sa AFP Lady Gunners sa Game 2. At LHA Home Masters kontra BFP Lady Firefighters sa Game 3. Maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jad Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasangbahay, bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service, manugod namin kayong inaanyayahan bukas sa Margot Angeles City para isasagawang medical mission katuwang ang members Church of God International. Sa mga nais magpakonsulta, meron po tayong libreng medical at optical check-up, libreng salamin sa mata, dental extraction, mga gamot at legal consultation. Magtungo lamang sa Block 58, Lot 1, Phase 5 at magpa-register mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Amos Kapitulo 5, versikulo 14 na nagsasabi, magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay at sa gayo'y ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay sa inyo gaya ng inyong sinasabi. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, unang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.